أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ونبيه وحبيبه وخليله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures, ito po ang panglabing siyam na kabanata sa kabuuan ng ating mga videos na ating ipinapaliwanag doon o tinatalakay ang ating relihiyong Islam. Ang tatalakayin po natin dito ay related din sa Hajj. Ito ang last na video natin na ating tinatalakay doon, yung Hajj. Ito po ay patungkol sa mga kabutihan ng Hajj o patungkol sa kung ano ang ating mabibenefit sa Hajj o sa ating pag-Hajj. Ito po ay marami, pero hindi naman kailangan na mabangkit natin lahat yan. Kahit makabangkit tayo ng iilan dyan na insyaallah ta'ala enough na yun. Kung ating papakinggan ng mabuti at intindihin mabuti na insyaallah ta'ala na siguro magiging sapat yun na makakapag-inganyo sa atin para tayo ay mag-Hajj. Yung mga hindi pa nakapag-Hajj na mag-Hajj agad na kaya naman nila. O di kaya ay yung mga nakapag-Hajj ay ulit-ulitin nila yung pag-Hajj nila sa mga ibang taon. Oo, ibang taon. Ang pinakauna pong ipapaliwanag natin dito patungkol sa ating kung ano ang mabibinipit natin sa pag-Hajj. Itong nailul ajril azim ala ada'il hajj al-mabrur al-muadda ala al-wajhi al-mashru'. Ang ibig po sabihin ay matatanggap yung pinakamalaking gantimpala. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala. Na ito ay bigay ng Allah, reward ito ng Allah doon sa taong maghahajj na aalagaan niya ang kanyang paghahajj, isasagawa niya ng mabuti ang kanyang paghahajj, lahat ng mga manasikul hajj na gagawin niya ng tama para maging yung hajj niya ay mabrur. Ang ibig sabihin ng mabrur ayon sa sinabi ng mga ulama is ito ang hajj na makbul. So yung taong nag-hajj na inalagaan niya ng mabuti ang kanyang paghahajj, iningatan niya, insyaallah ta'ala yung tao na yan na matatanggap niya galing sa Allah subhanahu wa ta'ala yung pinakamalaking gantimpala. So ito ang sasabihin natin, anong klaseng gantimpala ito na matatanggap niya. Ayon sa binangkit ni Al-Imam Al-Bukhari sa kaniyang sahih, mula kay Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, kalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ni Abu Huraira, sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yawmin waladathu ummuhu. Allahu Akbar. Napakalaking gantimpala na makukuha ng taong maghahajj na kanyang inalagaan ng kanyang paghahajj. Oo. Sabi ni Abu Huraira, sami'tu, narinig ko ang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasabi niya, man hajja, ang taong mag-hajj para sa Allah, para kay Allah. Bakit siya nag-hajj? Para kay Allah.
dahil tinanggap niya yung panawagan ng Allah, yung kautusan ng Allah patungkol sa Hajj. Ginawa niya ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang ibang intensyon niya dyan. Para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yarfuth, walam yafsuk, raja'a kayawmin waladatsu ummuhu. At ito ay iningatan niya. Inalagaan niya ang kaniyang Hajj. Iningatan niya ang kaniyang Hajj sa lahat ng makakasira nito. Oo. Lahat ng makakasira nito, iningatan niya doon. Iningatan niya, inalagaan niya, binantayan niya ang kaniyang Hajj mula sa lahat ng makakasira nito. Tulad ng jima. Anong ibig sabihin ng jima? Yung pakikipagtalik sa asawa. Dahil kasama niya yung asawa niya. So, tiniis niya yun. Habang siya ay naka-ihram. Hindi siya nakipagtalikan sa kanyang asawa. Talagang tiniis niya yan. At iningatan din niya o binantayan niya ang kanyang Hajj mula sa lahat ng makakasira nito. Mula sa lahat ng mga gawaing maasiya, pagkakasala sa Allah. Yan ang ibig sabihin ng sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yarfuth walam yafsuk. Binantayan niya ang kanyang Hajj. Iningatan niya ang kanyang Hajj mula sa lahat ng mga kakasira nito. Mula sa pagkikipagtalikan sa asawa at mula sa lahat ng makakasira nito paggawa ng masasama, mga maksiya. Binantayan niya dyan, mula dyan, yung Hajj niya. Iningatan niya yung Hajj niya mula sa itong mga nabangkit natin. So pagbalik niya from Hajj, pagbalik niya sa kaniyang lugar, o sa kaniyang country, sa araw na yan, na pagbalik niya, ay kayawmin waladatsu ummuhu. Allahu Akbar. Tulad ng araw na kung saan ay doon siya ipinanganak ng kaniyang nanay. Allahu Akbar. Ibig sabihin, parang bagong sanggol. Kapanganganak lang. Kalalabas lang mula sa sinapupunan ng kaniyang nanay. Sanggol, walang kasalanan yan. So ibig sabihin, siya ay bumalik mula sa Hajj, sa kaniyang pinanggalingan, sa kaniyang lugar na siya ay mag-4. Anong ibig sabihin ng mag-4? Ibig sabihin, ipinatawad sa kaniya ang lahat-lahat ng kaniyang kasalanan. So mga kapatid, ito po ang isang pinakaunang mabibinefit natin sa ating pag-Hajj. Kaya po, yung mga na hindi nakapag-Hajjan, na kaya ninyo sa pamagitan ng physical, kaya ninyo sa pamagitan ng salapi, pera, kasi marami kayong pera, mga mayayaman kayo, mga millionaire kayo. Wag po ninyo ipagpaliban ang Hajj. Mula sa marinig ninyo itong sinasabi ko na mag-Hajj na kayo agad. Pagdating ng Hajj, ito malapit na yung Hajj kasi Ramadan ngayon . Ngayon na nagsasalita ako, Ramadan ito . So pagdating ng Hajj, yung hindi pa nakapag-Hajj, na kaya niya mag-Hajj na para makamit mo itong pinakamalaking gantimpalang reward na galing sa Allah na ibibigay niya sa iyo. Na yung ipapatawad ng Allah sa iyo ang lahat ng mga kasalanan mo. Kung yung pag-Hajj mo ay mabrur, ibig sabihin na ginawa mo ang lahat ng mga manasikul Hajj ng tama. Kaya panoorin mo yung mga mula sa Kabanata 17, Kabanata 18, kasi yung Kabanata 17 ang nakalagay doon yung mga Arkanul Hajj. Tapos Kabanata 18 sa aking mga video, ang nakalagay dyan yung mga Wajibatul Hajj at saka yung mga Sunanul Hajj. Hanggang dito, panuoran mo ng paulit-ulit para inshallah ta'ala yung paulit-ulit mo manood dito ay makakapagbigay ng inganyo sa sayo para mag-Hajj agad. O di kaya kung nakapag-Hajj ka ay ulit-ulitin mo yung pag-Hajj. Oo. So yan po ang isang pinakaunang maipapaliwanag ko dito na mabibinefit mo sa pag-Hajj. Na pagbalik mo galing sa Hajj, pagbalik mo sa lugar mo is para kang bagong ipinanganak na sanggol na walang kasalanan kasi ikaw ay pinatawad ng Allah.
raja'ta ila baladik min al-hajj wa anta maghfur. Ibig sabihin na anta maghfur, na ikaw ay pinatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kailangan na iniingatan natin yung hajj, kailangan na naisasagawa natin mabuti ang lahat ng kaniyang mga manasikul hajj, at ingatan natin mula sa makakasira sa ating mga hajj. Yan po ang pinakauna sa ating mabibinefit sa ating paghahajj. Pangalawa pong maipapaliwanag natin dito sa video na ito na kasama o kabila sa mga sa ating mga mabibinefit sa hajj. الحج من أفضل الأعمال إلى الله تعالى كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. Ang ibig po sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, ito po ang isang mabibinefit natin sa paghahajj. Ang paghahajj, yan ay isap sa pinakamainam na mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang isa sa pinaka mabubuting gawain na ginagawa ng alipin, isang alipin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit po sa sahih mula ki Abi Hurairah, hadithun sahih, mula ki Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, kalugdan nawa siya ng Allah, sinabi niya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinanong si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal, ano ang pinakamainam sa mga gawain, sa mga mabubuting gawain. Lahat na yun mabuting gawain, so pero ano ang pinakamainam doon? Ano ang isinagot ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa tanong sa kanya? Kung ano ang pinakamainam sa lahat sa mga mabubuting gawain? Sabi niya, imanun billah wa rasulihi. Yan ang pinakauna. Ibig sabihin, ang pinakauna sa lahat ng mabubuting gawain, pinakamainam sa lahat ng mga mabubuting gawain, una, na yung pagsampalataya mo sa Allah at sa kanyang sugo. Ibig sabihin, na yung ikaw ay maniwala ng totoong paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. So ito ang pinaka mainam sa lahat ng mga mabubuting gawain, na ikaw ay maniwala ng tama, sumampalataya ng tama kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong siya ulit, pagkatapos ano naman ang susunod dyan? Na ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jihadun fi sabilillah, ang pagjihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila thumma madha, sinabi naman na pagkatapos yan, ano ang susunod doon? Sabi niya na hajjun mabrur. Allahu akbar. Hajjun mabrur. Yung paghahajj na mabrur. Tulad ng nasabi ko sa inyo kanina na ang ibig sabihin ng mga ulama sa hajjun mabrur, na yung hajj na tinanggap. Hajj mabrur, hajj makbul, yung tinanggap ng Allah na hajj. So naipaliwanag natin ito kanina. Ano yung hajj na makbul, mabrur? Yung hajj na ginawa mo ng mabuti yung lahat ng mga manasikul hajj. Mula sa arkanul hajj, wajibatul hajj, at saka yung mga sunanul hajj, at saka yung iba pa dyan na mga mabubuting gawain para sa hajj. Ginawa mo yan ng tama, iningatan mong magkamali ka dyan, at saka iniwasan mo lahat ng makakasira sa paghahajj mo. Lahat.
Tulad ng nasabi natin kanina, iniwasan mo yun. So, yan ang isang pinakamainam sa lahat ng mga mabubuting gawain na kinalulugdan ng Allah, iniibig ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yan. So, ibig sabihin, ito, iniibig ito ng Allah. So, ang taong gagawa nito, talagang kalulugdan siya ng Allah at iibigin siya ng Allah. Kaya, gawin mo ang paghahajj. Huwag mo ipagpaliban. Huwag mo sabihin na ganito, mayroon pa akong gagawin sa buhay ko na hindi ko pa nagawa. Pagka nagawa ko ito, doon ako mag-hajj. Maling decision yan. Wallahi al-azim, maling decision yan. Ang pinaka-obligado sa iyo na gawin mo dahil kaya mo na yung pag-hajj, huwag mo na yan ipagpaliban. Huwag mo na yan isatabi. Kasi yan ang gawaing pinakamainam sa Allah. So tulad ng nasabi ko, pagka ginawa mo ito, insyaAllah ta'ala, ginawa mo ng mabuti, tama, ikaw ay magiging kaibig-ibig kay Allah at kinalulugdan ng Allah. So tulad ng nasabi ko, pagka ikaw ay inibig ng Allah, kinalugdan ng Allah, insyaAllah ta'ala, dito sa mundo, ay makakamit mo yung magandang pamumuhay at lalong-lalo na sa kabilang buhay dahil ikaw ay tatanggapin ng Allah sa kanyang paraiso. Sa ibang riwaya, sinabi din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula kay Abi Bakr As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila aydan, tinanong din mula kay Abi Bakr As-Siddiq. Si Abi Bakr As-Siddiq siya ang pinakaunang khalifa, nakapalit na khalifa ng mga Muslim noong pagkatapos ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya ay namatay. Sumula kay Abi Bakr As-Siddiq, sinabi niya na tinanong suila si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suila ayul a'mal afdal, qala al-ajju wath-thajju. Allahu akbar. Tinanong din si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung mga yung mainam sa mga gawain. So ano yung sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, al-ajj wath-thajj. Al-ajj wath-thajj. Anong ibig sabihin ng al-ajj? Kailangan maintindihan natin ito. Al-ajj. Ang ibig sabihin ng al-ajj na ito yung pagtaas ng busis sa pamamagitan ng pagbigkas ng labbaika. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La sharika laka labbaik. Labbaik ilahul haqq labbaik. Ito sa riwaya ni Ibn Abbas. At ayon sa mga ulama tulad ni Sheikh bin Baz, ganito rin ang paglalabbaik ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan ang isang kinalulugdan ng Allah o pinakamainam na gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung paglalabbaik mo na mataas na busis. Allahu Akbar. Ibig sabihin sa Hajj ito. Sa Hajj din. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Labbaik la sharika laka labbaik. Labbaik ilahul haqq labbaik. Ito. Yan ang isang pinakamainam na gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, huwag ninyo isatabi yung paghahajj. Kailangan na itong darating na hajj na yung hindi pa nakapag-hajj, na kaya niya mag-hajj na. Kasi yan po ang isang kinalulugdan ng Allah. Yung pag-hajj at itong paglalabay ng malakas na busis. Yan ang isang kinalulugdan ng Allah sa lahat ng mga mabubuting gawain. So, pangalawa, ang pinaka-mainam na trabaho para kay Allah na nabangkit din sa hadith na ito, yung sinabi niya na al-thajju, al-ajj wa-thajj.
Anong ibig sabihin ng thaj? Ito po yung pagpaagos ng mga dugo ng mga hayop. Allahu Akbar. Ibig sabihin po dito na ito yung pagsasacrifice. Pagsasacrifice sa pamamagitan ng pagkatay ng mga hayop. Kailan ito? Yawm al-Eid, sa pang-sampung araw sa buwan ng Hajj. Yan po, dyan po paagusin yung mga dugo ng mga hayop. Yan po yung araw na pagsasacrifice sa pamamagitan ng pagkatay ng mga hayop. Allahu Akbar. Oo. Ito po ang isang pinaka mainam na gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, mga kapatid, yung hindi maghahajj, kasi ilang bisis na sila naghahajj, so hindi maghajj sa itong darating na hajj, gawin po ninyo ito. Kumatay kayo ng maraming hayop tulad ng kambing, tupa, baka. Kasi wala namang kamilyo dito. So yan. Huwag po kayo maging madamot. Huwag ninyo pagdamutan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga millionaire dyan, gawin po ninyo ito. Kasi ito po ang isang pinakamainam sa mga gawaing ginagawa ng mga alipin. Pinakamainam para kay Allah. Iniibig ng Allah. Kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So gawin po ninyo ito. Pagdating ng Hajj, kumatay po kayo sa pang-sampung araw sa buwan ng Hajj. Yawm al-Eid, kumatay po kayo ng maraming mga baka, maraming mga kambing. Oo. At i-distribute ninyo sa mga mahihirap na mga kilala ninyo. Sigurado ako, maraming mahihirap dyan na kilala ninyo, nakatayra pa sa mga paligid ninyo. Kailangan po nila kayo sa araw na yan. So, ito ang isang pinakamagandang gawain na iniibig ng Allah, kinalulugdan ng Allah. So, yan po, gawin po natin yan. So, ito po ang isa sa mga mabibinefit natin sa ating paghahajj. Oo. Mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, mga taga-subaybay sa aking mga lectures. Pangatlo pong mabibinefit natin sa Hajj. Inshallah ta'ala. So, al-Hajj yahdimu ma kana qablahu. Allahu Akbar. Masya Allah. Ang Hajj ay sisirain niya ang mga nakaraan. Ang mga nauna sa kanya. Allahu Akbar. Anong ibig sabihin? Yaghfiru jami' adh-dhunub wal ma'asi. Allahu Akbar. Ang ibig sabihin na yung paghahajj, ipapatawad niya. Ang ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng hajj, na hajj mabrur, insyaAllah ta'ala, ipapatawad niya ang lahat ng mga pagkakamali at mga kasalanan. Allahu Akbar. Kaya tulad ng nasabi ko, tayo lagi tayo nagkakasala, lagi tayo So ito ang sagot po. Oo. Ito po ang sagot, yung paghahajj. Na kailangan huwag po natin ipagpaliban yung lahat ng mga taong kaya nila na hindi pa nakapag-hajj. Itong darating na hajj, mag-hajj po kayo. Ang sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal hajja yahdimu ma kana qablahu. Hadith yan, hadithun sahih. Katotohanan na ang hajj, sisirain niya ang mga nauna sa kanya. Anong ibig sabihin? Yung mga naunang nagawa ng nagmamayari ng hajj. Sino yung nagmamayari ng hajj? Yung nag-hajj. Yung nag-hajj, yung nagmamayari ng hajj na yan. Sino pa ba? Yung nag-hajj. Na lahat ng mga nakaraan niya na mga pagkakamali at mga kasalanan na sisirain ng hajj yan. Anong ibig sabihin ng sisirain ng hajj na ginawa niya? Ibig sabihin, buburain niya yan. Buburain niya yan mula sa iyo. Oo. Mula sa iyo,
Kung may nagawa kang mga pagkakamali, mga kasalanan, insyaAllah ta'ala, pag nag-hajj ka, na iningatan mo yung hajj mo hanggang naging mabrur yung hajj mo, insyaAllah ta'ala, buburain niya ang lahat ng mga pagkakamali mo, naunang pagkakamali mo at mga naunang kasalanan mo. Ipapatawad yan ng Allah sa iyo dahil sa paghahajj na ginawa mo. Allahu Akbar. Masya Allah. So, sa ibang riwaya, sinabi rin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umra kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Allahu Akbar. Yung umrah hanggang sa pangalawang umrah na kaffaratun lima bainahuma. Ito ay kafara. Ibig sabihin na ito ay pangbura sa mga pagkakamali at mga kasalanan na nangyari sa pagitan ng dalawang umrah. Allah. Kaya po, sana po yung mga relatives ninyong mahihirap na hindi niyo sila nakakalimutan. O binibigyan niyo sila ng mga sadakat. O para lalo kayong ibigin ng Allah at lalo niyang damihan ang kaniyang mga blessing sa inyo kasi nagsasadaka din kayo. Oo. So, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Allahu Akbar. Ito pangbura ito. Sa mga pagkakamali at mga kasalanan na nangyari, nagawa ng may-ari ng umrah. Tulad ng sabi ko, ang may-ari ng umrah yung nag-umrah. Yung nagawa niyang kasalanan sa pagitan ng dalawang umrah, mabubura yan. Mabubura yan. InsyaAllah ta'ala. Buburain niyang Allah. Ipapatawad yan ng Allah sa iyo dahil sa itong umrang ginawa mo. Oo. Magkasunod. Nag-umrah ka. Allahu Akbar. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa al-jannah. Allahu Akbar. Na yung hajj na mabrur, hajj na tinanggap ng Allah, hajj na ginawa ng may-ari sa kanya ng mabuti ang lahat ng mga manasikul hajj mula sa arkanul hajj, wajibatul hajj, sunanul hajj at yung iba pa. Ginawa niya ng mabuti. Oo. At iniwasan niya yung lahat ng makakasira sa kanyang hajj. Laysa lahu jazaa illa al-jannah. Walang itutumbas dito ng Allah liban na lamang ang paraiso. Ibig sabihin ito, katiyakan ito tiniyak ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Oo. Na ang igagantimpala ng Allah sa inyo ay ang kanyang paraiso. Tiniyak ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa inyo na ang igagantimpala ng Allah sa inyo ay ang kanyang paraiso dahil sa hajj na mabrur na inyong ginawa. Oo. So alam po ba ninyo, si Prophet Muhammad pagka sinabi niya 100%, dahil wala siyang sinasabi na hindi wahi. Lahat ng sinasabi niya wahi din yan. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Wala siyang sinasabing galing lang sa kanyang sarili. Oo. Ang lahat ng sinasabi niya, wahyan, utos yan ng Allah. Kaya ito iniutos ng Allah na sabihin niya sa ating lahat. Para makapagbigay ng inganyo sa atin na tayo ay mag-hajj. Yung lahat ng mga mayayaman, may pira, kaya nilang mag-hajj sila. Oo. Ang gantimpala ng pag-hajj ay paraiso. Pagka yung hajj mo ay mabrur, ibig sabihin, ginawa mo ng tama ang lahat ng mga manasikul hajj at iningatan mo ito mula sa lahat ng magkakasira nito. Mga alipin ng Allah, Masya Allah. Masya Allah, nakakaingit po kayong mga mayayaman. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal kong kapatid sa relihiyong Islam, isa rin sa ating mabibinifit sa ating pag-hajj. Masya Allah. Ito ang isang pinakamalaking mabibinifit natin sa hajj. Al-hajju itkun minan nar. Allahu Akbar. Ang pag-hajj, itk minan nar. Anong ibig sabihin ng itk minan nar? Pagpapalaya mula sa impyerno. Allahu Akbar. Ibig sabihin, pagka nag-hajj ka na hajj mabrur, na natiyak mo na yung kalayaan mula sa impyerno.
Dahil ang Allah, pinalaya ka niya mula sa impyerno. Oo. Ibibigay ng Allah sa iyo ang protection, kompletong protection mula sa impyerno. Allahu Akbar. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin akthar min an yu'tika Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafah." Allahu Akbar. Anong ibig sabihin ng hadith na ito? Walang hihigit, walang araw na hihigit sa araw ng Arafah. Anong ibig sabihin ng araw ng Arafah? Yung pag-isti sa Arafah, Yawma Arafah. Yun yung pang-siyam na araw sa buwan ng Hajj. Pagwukuf sa Arafah. Walang hihigit sa araw na yan. Walang araw na hihigit dyan na napakarami ang palalayain ng Allah mula sa impyerno. Allahu Akbar. Wala pang hihigit dyan. Yan ang ibig sabihin ng hadith na yan. Oo. Sa araw ng Arafah, wala pang hihigit dyan. Na ibang araw na napakaraming palalayain ng Allah sa kanyang mga alipin mula sa impyerno. Kaya po, kapatid, milyonir ka, isagawa mo na ang Hajj. Para maging kasama ka dyan sa taong palalayain ng Allah mula sa impyerno. Ibig sabihin, ibibigay niya sa iyo ang kumpletong protection mula sa impyerno para hindi ka na po makapasok sa impyerno. Paraiso po ang ibibigay ng Allah sa iyo. Yan ang ibig sabihin. Sa ibang riwaya, sinabi din ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yanzilu ila as-sama'i ad-dunya fayubahi bihimul malaikata yaqul haula ibadi ja'uni sya'than ghabara yarjuna rahmati wa yakhafuna 'adhabi wa lam yarawni faqayfa law ra'awni." Allahu Akbar. Sinabi din ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala bumababa dito sa langit ng mundo. Dito sa pinaka langit ng mundo. Sa araw ng Arafah, bumababa dyan. Fayubahi bihimul malaika. So ipagmamalaki ng Allah yung mga hujjaj na nandoon sa Arafah. Yung mga hujjaj na nakawukuf sa Arafah. Ipagmamalaki sila ng Allah. Ipagmamayabang sila ng Allah sa kanyang mga malaika. Oo, Allahu Akbar. Ang pupuri sa iyo ang Allah hanggang ipagmamayabang kanya sa kanyang mga malaika. Sasabihin ng Allah, haula ibadi. Sila ang aking mga alipin. Ja'uni sya'than gabara. Dumating sila sa akin na magulo ang mga buhok. Bakit magulo ang mga buhok? Dahil hindi nagsusuklay. Habang sila ay naka-ihram. Kasi baka may mahulog sa buhok nila. Na hindi yan pwede. Haram na may pumutol ka sa buhok mo. Kaya hindi sila nagsusuklay. Kaya magulo ang buhok. May mga alikabok pa dyan. Dahil sa tagal nilang nag-ihram. So, dumating sila sa akin na ganyan ang hitsura nila, sabi ng Allah. Bakit? Yarjuna rahmati. Dahil pinapangarap nila ang aking mercy. Pinapangarap nila ang aking mercy. Wa yakhafuna adhabi, at kinatatakutan nila ang aking parusa. Walam yarawni, na hindi nila ako nakikita. Hindi nila ako nakita. Mapagkailanman, hindi nila ako nakita. Pero ganun sila. Pumunta sila dito. Sa araw na ito. Dahil, na ganyan sila. Ganyan ang hitsura nila. Dahil, minamahal nila ako. Pinapangarap nilang aking mercy. At natatakot sila sa aking parusa. Na hindi nila ako nakita. Na ganun sila. Fakayfa law ra'awni. So ano kaya kung sila ay nakita nila ako? Mas lalo pa dyan.
Oo. Allahu Akbar. Kapatid, gawin po ang paraan na ikaw ay maging kasama dyan na pinupuri ng Allah, ipinagmamalaki ng Allah sa kanyang mga anghel. Sa araw na yan, Al-Wukuf bi Arafah, ipagmamalaki sila, ipagmamalaki ka ng Allah sa kanyang mga anghel. Pupuriin ka ng Allah sa kanyang mga anghel. Sasabihin niya sa mga anghel na ito, dumating sa akin, minamahal niya ako na hindi niya ako nakita. Oo. Pinapangarap niya ang aking mercy at natatakot sa aking parusa na hindi niya ako nakita. So paano pa kaya kung nakita niya ako? Mas lalo pa dyan. Tingnan mo, ipinagmamalaki kayo ng Allah sa kanyang mga anghel. Allahu Akbar. Ito ang isang mabibinefit ng tao sa kanyang paghahajj. So, tulad ng nasabi ko, paulit-ulit kong sinasabi, huwag po ninyong isatabi ang paghajj. Itong darating na hajj, mag-hajj po kayo. Lahat kayong mga millionaire. Huwag ninyo maging hadlang sa paghahajj ninyo yung mga kayamanan ninyo. Inshallah ta'ala, dudublihin pa ng Allah sa inyo ang mga blessing niya kung kayo ay mag-hajj para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama rin sa mga mabibinefit natin sa hajj, tulad ng nasabi ko, napakarami ang mabibinefit ng tao sa hajj. Pero ito po ang hindi kasi malapit na rin yung oras ng iftar. So ito ang last na maipapaliwanag ko sa video na to patungkol sa mga kabutihan ng hajj o ating mga mabibinefit sa hajj. أن الحج أده النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد في سبيل الله. الله أكبر. Alam ba ninyo, ang isang pinakamainam na trabaho para kay Allah, yung jihad. Jihad sa landas ng Allah. Si yung hajj, ibinilang niya na kabila sa jihad. Allahu Akbar. Kabila sa jihad, yung hajj. Masya Allah. Allahu Akbar. Napakaganda talaga yung pagka-hajj. So, si Aisha, radiyallahu ta'ala anha, tinanong niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa jihad regarding sa mga kababaihan. Oo. Kasi yun nga, alam niya na ang jihad is napakalaki ang gantimpala ng jihad. Jihad sa landas niya. So naiinggit si Aisha radiyallahu ta'ala anha. Kasi ang may karapatan sa jihad na yung mga lalaki, hindi kasama yung mga babae. So tinanong niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon bang jihad yung mga babae? Sabi niya kasi napaka swerte naman yung mga lalaki na sila lang ang nagjijihad, na napakalaki ang gantimpalang nakukuha nila galing sa Allah dahil sa jihad. So tinanong niya si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung may jihad ba yung mga babae. Anong isinagot ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, naam. Allahu Akbar. Mayroon. Kayong mga babae, kaya huwag kayong malungkot. Mayroon din kayong jihad. Alayhin na jihadun la qitala fihi al-hajj wal-umrah. Allahu Akbar. Para sa inyo ito mga kababaihan, mga sister kong minamahal kong sister sa Islam. Kaya ganun din, nakakaingit kayo mga millionaire na mga babae, maraming kayamanan. Sana po bigyan ninyo sa mga kayamanan ninyo yung mga relatives ninyo na mga mahihirap na mga babae rin para makapag-hajj din sila. At makuha nila yung gantimpala ng jihad. Sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong tanungin siya ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, si Aisha asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakabata sa asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noong mamamatay si Prophet Muhammad, hiningi niya sa ibang mga asawa niya na payagan siyang doon siya manatili sa bahay ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, at pinayagan naman siya. Sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am, alayhin na jihad. Mayroon silang jihad. La qitala fihi. Ngunit yung jihad nila walang digmaan doon, walang patayan.
Hindi tulad ng jihad ng mga lalaki na digmaan talaga yan. Sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung jihad ng mga babae, wala. So ano yan? Yung pag-hajj at pag-umrah. Allahu Akbar. Kaya po, hihikayatin ko kayong lahat na panoorin ninyo itong mga video ko para maintindihan ninyo ng mabuti yung pag-hajj at sa ganon ay maisagawa ninyo ng tama yung mga manasikul hajj. Pakinggan po ninyo. At saka yung ibang mga video ko patungkol sa Ramadan, patungkol sa zakat at saka mga sadaqat, patungkol sa akida kasi maraming ano dyan na panoorin po ninyo. Hihikayatin ko po kayong lahat na panoorin ninyo po yan. Especially itong ano patungkol sa hajj para lalo ninyong maintindihan, maunawaan ang pag-hajj at makapag-inganyo sa inyo para mag-hajj na sa itong darating na hajj. So ipagdua po ninyo kami na balang araw na makapag-hajj din kami insyaAllah ta'ala. Pahabain pa ng Allah yung mga buhay para makapag-hajj insyaAllah ta'ala at lalong makagawa ng marami na para sa da'wa, para sa pag-iibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So may isang riwaya na sinabi rin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jihadul kabir was saghir wad da'if wal mar'a al hajj wal umrah. Ang jihad ng mga may edad at mga maliliit at saka mga mahihina at saka yung mga babae, ang jihad nila ay ang pag-hajj at pag-umrah. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Napakalaki ang awa ng Allah sa kaniyang mga alipin. Oo. Ganun din sa isang riwaya na sinabi rin ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, nara al-jihad afdalul amal, afala nujahid? Qala la, lakin afdalul jihad hajjun mabrur. Allahu Akbar. Sinabi rin ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha sa kanyang asawa na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, usugo ng Allah ang nakikita namin sa jihad na pinaka-mainam sa mga gawain para kay Allah. Oo. Afala nujahid? Hindi ba kami pwede mag-jihad, sabi ni Aisha? Hindi ba kami pwede sumali dyan na makipag-jihad di? Anong sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala la, hindi pwede. Lakin, ito ang pakinggan ninyo mga sisters mga sisters, mga anak, ito ang pakinggan ninyo. Lakin, subalit, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad hajjun mabrur. Allahu Akbar. Sinabi pa dito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad hajjun mabrur. Ang mas mainam kaysa yung jihad, mas mainam pa kaysa yung jihad na yung hajj mabrur. Yung hajj na ginawa ng tao na mabrur, tinanggap ng Allah. Anong ibig sabihin ng hajj mabrur? Makbul. Tinanggap ng Allah dahil nagawa niya sa kanyang pag-hajj ang lahat ng mga manasikul hajj ng tama. Hindi siya nagkamali. Kaya panoorin ninyo itong mga video ko patungkol sa hajj para magkaroon kayo ng tamang knowledge sa pag-hajj at sa pag-hajj ninyo, maisagawa ninyo ang pag-hajj ng tama, mabuti. Oo. Yan. Oo. So, mga kapatid, mga sisters, mga anak, Allahu Akbar. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, tulad ng nasabi ko sa inyo, napakarami po ang ating mabibenepisyo o mabibenefit sa Hajj. Pero dahil sa medyo masikip yung oras, kasi ngayon malapit na yung iftar, na ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo na tatapusin ko po ito dito. So ang importante, panuoran po ninyo ito ng mabuti. Inshallah ta'ala, makakaigib po kayo dyan ng maraming kaalaman, mabuting kaalaman, tamang kaalaman patungkol sa Hajj. Tulad ng sinabi ko, yung ibang mga video ko po, panoorin ninyo. Inshallah ta'ala, lahat ng maiigib ninyo doon tama.
mabuting kaalaman at makatulong sa inyo para kayo ay maging mabuting Muslim dito sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay, kayo ay papapasukin ng Allah sa kaniyang paraiso. Insyaallah ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.